Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, sa mga kapatiran from Church of the Living Faith, sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay para po sa atin pong bawat araw-araw na pananalangin para po sa ating bansa. Ang tema po natin sa gabi pong ito para po sa ating ika-29 na yugto ay walang pinamagatan. Awesome is our God. Ang Diyos natin ay kahanga-hanga. Ang CP po na akin pong ibahagi tonight ay magmumula po sa ikalawang Pedro sa chapter 1:17 or 2 Peter chapter 1 verse 17. Ang wika po dito, ipagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tayo po ay manalangin, sumandali. Ama, minsan pa patuloy po kami dumudulog sa inyo sa gabi pong ito, Panginoon. Katulad po ng aming mga panalangin, bawat gabi, patuloy ka pong manguna, patuloy ka pong maghari, patuloy ka pong kumilos sa ginagawa po namin ito gabi-gabi, Lord, ng pananalangin. Patuloy, Lord, na hanga-hanga mong mga gawa, kapangyarihan ay patuloy, Panginoon, na masaksihan at maranasan ng bawat isa na nagpapahayag ng iyong mga salita. Gayon din, Panginoon, ang mga nakikiisa, nakikilahok at patuloy na sumusubaybay, Panginoon, sa gawaing ito gabi-gabi na sa amin pong pagpapalakasan, Lord, ng inyong mga salita. Patuloy, Lord, na ang banal mong Espiritu ang siyang maging tagapangunang, tagapagturo at magbigay ng pangunawa sa bawat isa na makikinig ngayong gabi. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita. Patuloy mo pong ihayag, patuloy mo, Panginoon, na ipakita, ipadama sa amin at patuloy na malaman namin, maunawaan namin, Panginoon, ang mga kapahayagan mo tonight, O God. Salamat po sa pagkakataong ito na muli mo po pinagkaloob sa inyong abang lingkod. Purihin ka, ikaw ang madakila, ikaw ang mapurihan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Ito pong sipi pong ito na sinabi po ni Apostol Pedro na ipinagkaloob daw ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan nang ito ay marinig niya mismo personal yung tinig na mula sa langit at ang sabi ng tinig, ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Pag binasa po natin itong ikalawang Pedro sa chapter 1 ay pinapalagay na maaring ito ay sinulat ni Apostol Pedro nung sa kasalukuyan na siya ay nasa gitna ng pag-uusig. At alam natin na si Apostol Pedro ay katulad ni Apostol Pablo, siya ay pinatay nung kapanahunan ni Haring Nero. At itong sulat na ito ay pinapalagay na si Pedro ay bago siya namatay, kaya ito naganap. Ang pinapatungkulan niya ng liham na ito ay walang iba kundi ang mga mananampalataya sa Asia Minor. At nais ni Apostol Pedro na patuloy na paalalahanan ang mga mananampalataya. Ayon sa sinabi niya sa verse 1, na sabi niya, sa verse 12 ng same chapter, yung chapter 1 nga po, na sabi ni Apostol Pedro dito sa mga Kristiyano sa Asia Minor, na sabi niya, bagamat alam na ninyo ang katotohanan na inyong tinanggap at matatag na kayo rito, no, gayon may lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. So, naroon yung diin ni Apostol Pedro na palagi ko kayong paalalahanan. At sabi niya sa verse 13, minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan, samantalang ako ay nabubuhay pa. Diba? At sabi niya, verse 14, alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito.
ayon sa ipinahayag na sa akin ng aking Panginoong Hesukristo. Kaya gagawin ko ang lahat upang maalaala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako ay sumakabilang buhay na. Sabi niya sa verse 16, na ang ipinahayag ko sa inyo, ang ipinahayag namin sa inyo, at tinutukoy niyang namin, walang iba kundi yung kapwa niya manggagawa, kapwa niya mga alagad. Ano po? Ipinahayag namin ito sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat galing. Hindi lang kathang isip. Sabi niya, binabahagi namin sa inyo. Kundi sabi niya, nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Kailan niya nasaksihan yon? Nang ipagkaloob, verse 17, ito po ang ating sipi, nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan, kapurihan, at ito ay nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsasabing, ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Sabi niya sa verse 18, narinig namin ito sapagkat kami ay kasama niya sa banal na bundok. Binibigyang diin ni Apostol Pedro na bagamat siya'y malapit ng mamatay, ang kanya pa ring concern ay itong mga mananampalataya na kanila nang nabahaginan ni Apostol Pablo na sa naisin ni Apostol Pedro na huwag masayang ang mga pananampalataya ng mga Kristiyano na kanyang tutungkulan ng sulat na ito. At ang sabi ni Apostol Pedro, no, kanyang talagang pinagdiinan, kanya talagang pinatotohanan ng buong katapatan, ng buong katatagan, ng buong tapang na ang mga mananampalataya na kanyang kausap dito ay dapat na paalalahanan. Sabi niya, palagi ko kayong paalalahanan habang buhay ako. Pagsisikapan ko talaga na gagawin ko ang lahat para hindi nyo makalimutan. Bakit? Dahil witness si Apostol Pedro kung paano ang kahangahangang gawa ng Diyos na ito na ang tingin ng iba kay Jesus ay tao lamang at anak lamang ng karpintero at ni Maria na ordinaryong tao. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos Ama, sila mismo ay naging saksi kung gaano kadakila itong si Jesus Christ na kanilang sinusundan, na kanilang pinaglilingkuran, na kanilang nakilala. At dahil ang kumpiyansa na ito, ang tapang na ito, ang sa loobin ni Apostol Pedro na kahit na kaya nga sila nakulong, 'di ba po? Dahil nga ayaw ng mga nanghuhuli sa kanila na sila ay magpatuloy na magpahayag ng salita ng Panginoon. Pero hindi sila tumitigil. Buong tapang pa rin, buong talagang napaka-bold nila mangaral. Why? Kasi unang-una, na-witness kasi nila. Na-witness nila, naranasan nila, narinig nila, personal ang tinig ng Diyos Ama. Kaya ito po ay kanyang buong puso na inihahabilin sa lahat na para bagang ibig sabihin ni Apostol Pedro na mga kapatid ay huwag kayong manghinawa. Kaya sabi niya dito sa chapter 1 verse 3, sabi niya lahat ng bagay ay ibinigay na sa atin, tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay tayo ng tapat sa Diyos. Kaya sabi pa niya,
yung tinanggap nating ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na hindi ito mawawala ng kabuluhan. Na ang pagtanggap natin kay Jesus, mga kapatid, at pagtanggap natin ng iisang pananampalataya na katulad ng pagtanggap na tinanggap ni Apostol Pedro, na tayo at si Apostol Pedro ay iisang pananampalataya ang tinanggap natin sa buhay natin. Ang kabilin-bilinan ni Apostol Pedro dito ay tayo ay magpatuloy ng mamuhay ng tapat sa Panginoon, kasi si Jesus, kaya sinabihan siya ng Diyos Ama na siya ang pinakamamahal kong anak at siya ay lubos kong kinalulugdan. Na I believe itong sentence na ito ng Diyos Ama na sinabi kay Jesus, hindi lang dahil literal na anak niya si Jesus as God, kundi dahil alam natin na si Jesus, mula nung siya ay naparito sa lupa at hanggang siya ay nagkamalay at nagsimula na gumawa, kumilos, wala na siyang ibang plano, wala na siyang ibang layunin, wala na siyang ibang ninanais sa buhay niya, kundi mapapurihan, madakila ang Diyos Ama. Yung kahangahangang taglay, katangian ng Diyos Ama ay maihayag ni Jesus na makita sa pamamagitan niya, yung kadakilaan ng Ama, makita ng lahat sa pamamagitan ni Jesus, na kung gaano kahanga-hanga ang pagganap ni Jesus nung habang siya ay nasa lupa pa, ganun din kahanga-hanga ang taglay ng ating Diyos Ama. Nang tinutukoy ni Apostol Pedro dito na tayo man, mga kapatid, no, sabi dito tayo ay, nasabi dito sa verse 4, na sa pamamagitan nito nangako siya ng mga bagay na mahalaga. Anong bagay na mahalaga? Yung makahati tayo sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ang tinanggap nating isang pananampalataya katulad ni Pedro, yung tinanggap natin na ito ay tinuruan na tayo, binigay na sa atin ang lahat, ang mga bagay na magtuturo sa atin para tayo ay mamuhay ng tapat, mga kapatid. Dahil ang pagiging matyaga natin, kaya sabi nga niya dito sa verse 5, na sa atin daw pananampalataya, idagdag daw natin yung kabutihang asal. At dahil sa ating kabutihang asal na ito, ay magkakaroon tayo ng wisdom. No? At ang isang taong may tunay na kaalaman na galing sa Panginoon ay marunong magsupil ng kanyang sarili. At dahil marunong tayo magsupil sa ating sarili, tayo ay patuloy na nagiging matatag. At sabi dito, sa pagiging matatag natin, tayo ay namumuhay ng may kabanalan. At sabi sa verse 7, sa pagiging banal natin, sa ating pagiging banal sa harapan ng Panginoon, ay kasama ang merong pagmamalasakit sa kapatid. At itong malasakit na ito, hindi lamang ito natapos doon, kundi natatapos ito sa pag-ibig. Kaya sabi niya sa verse 8, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ibig sabihin, mga kapatid, yamang lahat ng bagay tinanggap na natin para magturo sa atin, para tayo ay mamuhay ng tapat, para makahati tayo sa kalikasan ng Diyos. Okay? So para tayo ay mamuhay ng tapat, idagdag daw natin sa ating pananampalataya itong
wika niya sa verse 5 hanggang verse 9 na atin pong binasa. Kabutihang asal na mayroong kaalaman, sa kaalaman pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ay ang katatagan, no? Ang katatagan ay kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit, at ang pagmamalasakit ay ang pag-ibig. Ibig sabihin po, ang pananampalataya nating lumalago, mga kapatid. No? Paano mo malalaman na lumalago ang iyong pananampalataya? Kapag meron ng resulta ng kabutihang asal. At sa kayong kabutihang asal, no, naroroon yung wisdom na mas pinipili mong gawin, wisdom na galing sa Panginoon, wisdom mula sa salita ng Diyos, na yung ating dinideklara, pinoproklama na ang salita ng Diyos ay karunungan na siyang magbibigay sa atin ng tunay at totoong karunungan. At itong patuloy na paghayag at pagkaalam ng salita ng Panginoon ay mas lalo nating malalim pa natin na nauunawaan na kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa biyaya at habag ng Panginoon, tayo ay Kanyang ginagabayan hanggang sa ang ating pananampalataya ay umunlad, lumago, at magbunga. Hanggang sa ang bunga nating ito ay hindi mawawala, kundi ito'y mananatili. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, kapag ang ating pananampalataya ay mayroong katangian na tinataglay natin ayon dito sa verse 5 hanggang verse 9, so sa gayon mga kapatid, ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesus ay huwag mawalan ng kabuluhan, sapagkat tayo ay mga saksi sa kadakilaan ng Panginoon. Yung buhay na may paglago, buhay na nagmamature spiritually, dito ay nagiging witness tayo kung gaano kadakila ang Diyos na sumasa atin. Kaya masasabi rin natin na mismo sa sarili, sa personal nating kalagayan, masasabi natin, kay buti mo Panginoon. Kahanga-hanga ang Diyos kasi, diba, paano ba natin nasasabing kahanga-hanga ang Diyos? Dahil kasi unang-una pa lang, isa tayo sa nakakilala sa Panginoong Hesus. No, si Apostol Pedro, literal na narinig niya ang boses ng Diyos. At literal na na-witness niya kung paano nangusap ang Diyos Ama kay Jesus. No, sa ating personal na relasyon sa Panginoon, di ba po, tayo ay patuloy na tumataas ang antas sa ating pananampalataya kapag personal natin na nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Di po ba? Kaya hindi tayo tumitigil sa pagpupuri sa Diyos, hindi tayo tumitigil sa pagsamba sa Diyos, hindi tayo tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat atin nang napatunayan sa buhay natin na itong Diyos na ito ay kahanga-hanga. No, bakit siya kahanga-hanga? Dahil kasi patuloy tayong binibigyan ng katatagan, kalakasan, pangangasiwa, paglukob niya, pag-iingat niya sa bawat araw, sa panahon na tayo ay nanlalamig, nanlulupaypay, sa panahon na tadtad tayo ng suliranin, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Dahil hindi pa ba tayo hahanga sa Diyos, mga kapatid? Na ako po, sa tuwing naaalala ko kung saan ako nanggaling, paano ako hinango ng Panginoon, paano nagpakilala ang Diyos sa akin, at kung sino ako ngayon, hindi ko mapigil yung
pagka ako'y nagpapasalamat at nananalangin sa Panginoon at nagpupuri, hindi ko mapigil yung tulo ng luha ko. Yung tulo ng luha na taglay yung joy, yung kagalakan, hindi dahil nalulungkot ka, kundi yung sa sobrang galak at sa sobrang pag-appreciate mo sa kabutihan ng Panginoon, naiiyak ka na lang sa tuwing ikay nagpapasalamat sapagkat isa tayo sa pinili ng Panginoon para iparanas ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan sa buhay natin. Kaya wala tayong masasambit kundi, Lord, purihin ka, napakabuti mo. Kaya ang damdamin ni Apostol Pedro ay gayon na lamang, katapang, ka ka-bold na inihahayag niya sa mga mananampalataya rito na ang wala siyang ibang isinasapuso kung hindi itong mga mananampalataya na ito na kanyang pinangangaralan, na pinadalhan ng kanyang mga liham, ay patuloy na maging matatag at patuloy na maging malago sa kanilang pananampalataya at patuloy na maging matatag. Kaya sabi niya sa verse 10, kayo ay tinawag at hinirang, no? Mga kapatid, yamang kayo ay tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Kasi pinatotohanan ni Apostol Pedro, pinatotohanan ng salita ng Diyos na si Jesucristo ay totoo at tunay na ipinadala ng Diyos Ama upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa Kanya, yung pananampalatayang ito na ibinigay ng Diyos Ama na ating ibinibigay naman kay Jesus, ay pinatotohanan na hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya mga kapatid, tayo ay pagpatuloy na maglingkod sa Panginoon na itong salitang awesome is our God na malinaw sa ating mga puso, mga kapatid, na tayo ay pinili at tinawag ng Panginoon. Na malinaw sa atin na tayo ay merong isang pananampalatayang katulad ng pananampalataya ni Apostol Pedro. Kaya sa ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon, hingiin natin sa Panginoon na patuloy tayong palaguin. At huwag tayong titigil, mga kapatid. Upang sa bandang huli, no, sabi nga na, 'di ba? Sabi ng Panginoon, halika, pumasok ka sa aking kaharian, ikaw na naging tapat kong lingkod. Sabi nga sa isang pastor sa TikTok ay hindi isang patunay na ang isang patunay sa isang mananampalataya na si Jesus ay sumasa kanya. Ayun bang hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala at pag nagkasala man, nagkakaroon tayo ng takot, ng pag-aalala, ng lungkot dahil doon sa nagawa nating pagkukulang. Bakit? Sapagkat isang patunay na si Jesus ay gumagabay sa atin upang sa patuloy na pagpaalaala nito ay hindi tayo maligaw, hindi mawala ng saysay ang ating pananampalataya. Kaya yun po, no, sabi ni Apostol Pedro, narinig ko siya, no, nakasama namin siya. Ang tinig niya ay narinig namin. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sapagkat tayo ay tinawag at saksi sa kadakilaan ng Panginoon. And through us, sa pamamagitan natin,
tayo ay patuloy na gagamitin ng Panginoon at ikwento naman natin sa iba na ang Diyos natin ay tunay na kahanga-hanga at dakila dahil naranasan natin. Amen po ba? Ang kinin natin, ikaw at ako ay saksi ng Diyos. Ikaw at ako ay tinawag ng Diyos upang maghayag ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kabutihan at ng kanyang kahangahangang pangalan. At siyempre, hindi mo pwedeng ipahayag yan nang hindi natin nararanasan. Na mahirap magkwento ng tawag dito, ng parang nabuo mo lang yung kwento kasi nabasa mo sa libro o nabuo mo lang yung kwento kasi narinig mo sa iba. Kundi ang nais ng Diyos, kung tayo ay pinili, dahil tayo ay pinili at tinawag ng Diyos, tayo rin mismo ang makakasaksi at patuloy na magiging witness ng kanyang kahangahangang gawa sa buhay natin. Hindi natin yan maririnig lang sa ibang tao. Hindi natin yan mababasa lang sa libro, kundi personal. Ihahayag ng Diyos sa atin kung sino siya. Personal, ipaparanas ng Diyos sa atin na kung sino siyang Diyos na dapat nating hangaan. Kaya kapatid, be excited for that. No, bilang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya na tumanggap ng pananampalataya katulad ni Apostol Pedro. No, hindi lang mula nung nakilala natin hanggang ngayon si Jesus ay tapos na ang pagpapahayag niya ng kanyang kahangahangang gawa sa buhay natin. Kung hindi, ito ay magpapatuloy pa hanggang sa muli niyang pagbabalik kung dadatnan pa tayong buhay pa. Kaya ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pa, hanggang sa ating patuloy na paglilingkod ng may tapat sa Panginoon, marami pa tayong mawi-witness, marami pa tayong ma-experience na kahangahangang tunay na gawa ng Panginoon. Kaya huwag tayong tumigil sapagkat ang Diyos ay buhay. No, yung ginawa niya noong araw sa buhay natin, higit pa ang mararanasan natin later on. Higit pa mararanasan natin sa bawat araw. Kaya huwag tayong bumitaw, mga kapatid. Pagpatuloy tayo. Ulitin ko, malinaw na dahil sa pagtanggap mo kay Jesus, dahil sa ikaw ay nanalig kay Jesus, dahil ikaw ay sumasampalataya na siya ay anak ng Diyos. Kapatid, kung ikaw man ay nakikinig ngayon, hindi ka man nakasama pa sa Church of the Living Faith, hindi lang tinutukoy ko dito kami na taga Church of the Living Faith, kundi ikaw man na nakikinig ngayon, kung ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang isang siya na Diyos, na anak ng Diyos, na siyang Diyos na tanging nag-iisang anak ng Diyos, ang tinanggap mo na yan ay katulad ng pananampalatayang tinanggap ni Apostol Pedro. At gayon din ang pananampalatayang tinanggap namin. Kaya ang mabuting balita na ito ay hindi lang ito para sa mga kapatid ng Church of the Living Faith, kundi para rin ito sa iyo kung sumasampalataya ka kay Jesus. Ulitin ko sa verse 4 na sabi dito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito. Okay? Ang pangako niya, ang mahahalagang pangako niya ay makahati tayo sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Nang sa gayon, sa huling yugto ng buhay natin, sasabihin natin, tunay, kahanga-hanga at dakila ang aking Panginoon.
Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, sa oras pong ito, dalangin ko po. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salitang ito, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na matanim sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa. Sa lahat po na nakilahok ngayon at nakinig, Lord, kabilang man sa Church of the Living Faith o hindi, ang pinakamahalaga, Panginoon, yung tinanggap na pananampalataya mula sa iyo at ang pananampalatayang nagmula kay Jesus na aming tagapagligtas. God, maramdaman niya ang kinin niya, Panginoon, ang kinin ng bawat isa, na malinaw po na tinawag mo kami at pinili mo kami. Hindi para, Panginoon, na basahin lang o ikwento lang yung nabasa namin sa salita mo o ikwento lang yung patutuo ng iba. Kung hindi, Lord, personal mismo, Panginoon, na ipaparanas mo sa amin at ipaparanas pa, O God, kung gaano ka kahangahangang Diyos. O Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil mula nung makilala kita, pinatunayan mo na sa akin, Panginoon, karapat-dapat kang hangaan, O God. Dahil ang pag-ibig mo ay tunay at tapat at dakila. At ang iyong mga gawa, Panginoon, sa lahat ng tumatawag sa iyo, sumasampalataya sa iyo, ay tunay, Panginoon, na kahanga-hanga. Ama, aming ipinapanalangin na ang pananalangin ito, Lord, para sa aming bansa. Patuloy, Lord, na aming inaangkin na ikaw ang Diyos at Panginoon ng bansang Pilipinas. Ama, kailan lang meron pong bansang nakaranas ng matinding lindol, yung kabitak-bitak ang mga kalsada, Panginoon, na salamat po sapagkat hindi mo pa po inahayaan na mangyari ito dito sa bansang Pilipinas, bagamat hindi po kami natutuwa dahil nakaranas yung iba. Pero patuloy po kami nagsusumamo, Ama, na ang mga matitinding dilubyo ay ilayo mo po ang aming bansa. Patuloy mong lukuban ito, Panginoon, ang iyo pong biyaya at habag na sa pamamagitan mo, Ama, sa pag-ibig mo na walang hanggan at ang iyo pong habag, Panginoon, na walang tinatangi ay patuloy, Lord, na maranasan ng bansang Pilipinas. Kaya, Ama, kami na bilang bahagi sa bansang ito, kami po, Panginoon, ay dumudulog po sa iyo at aming hinihiling ang magsagana mong favor sa bansa namin. Na patuloy mong pagpalain, patuloy mo, Panginoon, na ihayag ang iyong katwiran, patuloy mo, Panginoon, iproklama ang iyong kabanalan, patuloy mo, Lord, ihayag, O God, ang katotohanan ng iyong mga salita sa bansang ito. At mula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na sangay ng aming pong gobyerno ay maghari ang katwiran, maghari ang kabanalan sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, kapwa manggagawa from Church of the Living Faith, gayon din, Panginoon, ang nakikilahok at patuloy na nakikiisa sa panalangin na ito gabi-gabi. Salamat, Ama. Salamat sa pagpapala sa bawat isa sa amin, maging sa iglesia, O God, at sa amin pong bansa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.